Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa mga pagkakataon pong ito, sama-sama po tayong magpuri at mag-alay ng pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay sumayaw, lumundag, umawit at gawin ang lahat upang ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Lahat sumamba, tayong lahat magpuri, lahat ay lumukso, tayong lahat sumaya, lahat pumalakpak, itaas mga kamay, ating ipagsigawan si Jesus. Sumba, tayong lahat magpuri, lahat ay lumuso, tayong lahat sumaya, lahat pumalakpak, itaas mga kamay, ating ipagsigawan si Jesus. Tayo sumayaw sa kagalakan, itaas mga kamay sa pagsamba sa kanyang. Tayo'y sumayaw, lumundag sa kagalakan, itaas mga kamay at luwalhatiin siya. Tayo'y sumayaw at lumugsulok-supan. Patuloy po natin alayin ang pagsamba ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayong lahat sumamba, tayong lahat magpuri, lahat ay lumukso, tayong lahat sumaya, lahat pumalakpak, itaas mga si Jesus. Tayo sumayaw, lumundag sa kagalakan, itaas mga kamay sa pagsambot sa dayan. Tayo sumayaw, lumundag sa kagalakan, itaas mga kamay at luwalhatiin siya. Tayo sumayaw at lumugsulok-supan. Sa muli! Tayo'y sumayaw, lumundag sa kagalakan, itaas mga kamay sa pagsamba sa tayo'y sumayaw. Tayo'y sumayaw, lumundag sa kagalakan, itaas mga kamay at luwalhatiin siya. Tayo sumayaw at lumugsulok, so tayo sumayaw at lumugsulok, so tayo sumayaw at lumugsulok, so ipalakpak! Ipalakpak tatlong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak tatlong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, buwan at lakas kong isisigaw,
sisigaw, Bulagas ko'y sisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Hello Lord, tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba. Patuloy po nating pawitan ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. O Diyos, sa kabutihan ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan nalulugod ako, buhay ay ialay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Sa kabanalan nalulugod ako, buhay ay ialay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa lingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat ako sa iyo, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama, aming Diyos Ama. Ika'y luluwalhatiin ka. Di ka nagbabago. Doon ngayon, kailanman sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti
kailan pa man, noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Napakahalaga po na nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled, Teach Your Children to Love God. Teach your children to love God. Sabi ng aklat ng Deuteronomy 6, 5 and 7, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ituro mong masikap sa iyong mga anak. Mga magulang, ang pinakamahalagang maituturo natin sa ating mga anak ay hindi lamang kung paano maging matagumpay sa buhay, kundi kung paano mahalin ang Diyos. Maaaring mawala ang pera, karera at material na bagay, ngunit ang pusong umiibig sa Diyos ay may gabay, may direksyon at pag-asa habang buhay. Bakit mahalagang turuan natin ang mga anak natin na mahalin ang Diyos? Una, dahil ang pagmamahal sa Diyos ang pundasyon ng kanilang buhay. In Proverbs 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. In Matthew 7:24 and 25, ang nakikinig at sumusunod sa aking salita ay katulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kapag ang pundasyon ng ating mga anak ay ang Diyos, hindi sila madaling matitinag ng problema, tukso at maling impluensya. Pangalawa, dahil haharap sila sa mundo na puno ng tukso. In Psalm 119 verse 9, paano mapananatiling malinis ng isang kabataan ang kanyang daan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita. In 1 Corinthians 15 verse 33, ang masasamang kasama ay sumisira sa mabubuting ugali. Mga magulang, hindi natin sila mababantayan palagi. Ngunit kung mahal nila ang Diyos, dadalhin nila ang mga aral na yun saan man sila magpunta.
Pangatlo, dahil ang pag-ibig sa Diyos ay nagdadala ng pagpapala at direksyon. In Jeremiah 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magbigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. In Awit 37 verse 23, sabi ng Biblia, ang mga hakbang ng taong matuwid ay pinapatnubayan ng Panginoon. Kapag mahal ng ating mga anak ang Diyos, hindi man perpekto ang buhay, magkakaroon sila ng tamang direksyon. Paano matuturuan ang mga anak natin na mahalin ang Diyos? Paano ba natin matuturuan? Una, mga kapatid, mga magulang, mahalin muna natin ang Diyos bilang mga magulang. Tayo na muna ang maunang magmahal sa Diyos. In 1 Corinthians 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Timoteo at ang kanyang pamilya, sabi ng 2 Timothy 1:5, binanggit ni Pablo ang pananampalatayang unang nakita sa kanyang lolang si Luis at sa kanyang nanay na si Eunice bago nakita kay Timoteo. Mas natututo ang mga anak sa ating ginagawa kaysa ating sinasabi. Dapat mauna sa ating makita na tayo ay nagmamahal, naglilingkod sa ating Panginoon upang sila ay gumaya sa atin, mga magulang. Pangalawa, gawing bahagi ng araw-araw na buhay ang Diyos. In Deuteronomy 6 verse 6 to 7, ituro mo ito sa iyong mga anak. Pag-usapan ninyo habang kayo'y nasa bahay, naglalakad, natutulog, at bumabangon. Sa aklat ng Proverbs 3 verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong landas. Ang Diyos ay hindi lamang para sa linggo, kundi ang Diyos ay para sa bawat araw. Bawat araw, mga kaibigan, mga kapatid. Ituro natin, makita sa ating buhay, pag-usapan natin sa loob ng ating tahanan, lagi nating banggitin ang pangalan ng ating Panginoon. Pangatlo, turuan silang mahalin ang salita ng Diyos. In 2 Timothy 3:15, mula pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan. Sa awit 119, 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang Biblia ang magiging gabay nila kapag wala tayo sa kanilang tabi. Kaya lagi nating ituro ang Panginoon, lagi nating ibahagi ang Word of God sa ating mga anak. Sunod ay ipanalangin sila araw-araw. In Job 1:5, regular na naghahandog si Job at nananalangin para sa kanyang mga anak. In James 5 verse 16, sabi ng Bible, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. May mga laban ang ating mga anak na hindi kayang resolbahin ng payo lamang, kundi ng panalangin. Huwag nating kaliligtaang ipanalangin ang ating mga anak. Paano nila mamahalin ang Diyos sa kanilang oras, buhay, talento, salapi at iba pa? Una, sa kanilang oras. In Ephesians 5:15 to 16, sabi ng Biblia, gamitin ninyong mabuti ang inyong panahon. In Psalms 90 verse 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw
Turuan natin silang unahin ang Diyos sa kanilang schedule. Maaring sa kanilang kabisihan. Itong ating maging hamon sa kanila. Anuman ang inyong mga pinagkakabalahan, unahin lagi ninyo ang Panginoon. Paglingkuran ang Diyos. Maglaan ng mahalaga at kwalidad na oras para sa ating Panginoon. At sa kanilang buhay, sabi ng Romans 12:1, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay. In Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buong buhay ay dapat nakasuko sa Panginoon. Ito ang ating maging hamon sa kanila. Ang paglalaan ng oras sa Diyos at ang pagsusuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. At sa kanilang talento, sa kanilang mga husay, sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, gamitin ninyo ang kaloob na tinanggap ninyo upang maglingkod sa isa't isa. Sa Biblia, sa aklat ng Mateo 25:14 hanggang 30, ibinahagi doon ang tungkol sa talinghaga ng mga talento, the parable of the talents. Ang ating mga husay, ang ating mga galing, talento, ay ipinagkatiwala ng Diyos upang gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Hikayatin natin ang ating mga anak sa kanilang mga talents, sa kanilang mga skills, mga galing at husay na magpagamit sa ating Panginoon. At sa kanilang salapi, sabi ng Proverbs 3:9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. In 2 Corinthians 9:7, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Turuan natin sila na sa kanilang mga murang gulang ay maging mabuting katiwala na at hindi maging alipin ng pera. Maparangalan nila ang Panginoong Diyos sa kanilang pananalapi. Sa kanilang buong pagkatao. In Mark 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. In Colossians 3 verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi bahagi lamang ng buhay. Ito ang dapat sentro ng buong buhay ng tao. Kapag nabigo tayong turuan sila, ano ang posibleng mangyari kapag tayo ay nabigong magturo sa kanila? Una, ang mundo ang magtuturo sa kanila. Kapag hindi natin ginampanan ang ating bahagi bilang magulang, yung mundo ang magpapalaki. Si Facebook, si TikTok ang magpapalaki sa ating mga anak. In Romans 12 verse 2, huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. In Judges 21 verse 25, ginagawa ng bawat isa ang pinakamabuti sa kanyang paningin. Ngunit kapag walang gabay ng Diyos, ang kultura at mga maling impluensya ang huhubog sa kanilang paniniwala. Ang magpapalaki sa kanila, yung kanilang nakikita mula umaga, hapon hanggang gabi, sa kati-TikTok, kapi-Facebook, sa ka-YouTube, yun ang mag-i-impluensya sa kanila. Mga kaibigan, mga kapatid, maaari silang maging matagumpay, ngunit walang Diyos. If we fail to teach them the Word, maaari silang maging successful, ngunit wala ang Panginoon. Sabi ng Mark 8:36, anong mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa?
In Ecclesiastes 2 verse 11, lahat ay walang kabuluhan at parang paghabol sa hangin. Kapatid, mga magulang, ang tagumpay na walang Diyos ay hindi tunay na tagumpay. Anumang success without God's presence is emptiness, it's vanity. Paano kapag mabigo tayong turuan sila? Ang ating mga anak mas madaling mabitag sa kasalanan. In Proverbs 14 verse 12, may daang matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. In Galatians 6 verse 7, anuman ang itinatanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. Ang batang walang matibay na pananampalataya ay mas madaling matangay ng tukso at kasalanan. If we fail to teach them the Word of God, maaring mawala ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. In Judges 2 verse 10, lumitaw ang isang salinlahing hindi nakakikilala sa Panginoon. In Psalm 78 verse 47, isasalaysay natin sa susunod na salinlahi ang mga gawa ng Panginoon. Mga kamagulang, kapag hindi natin naipasa ang ating pananampalataya, maaring hindi na natin ito maipasa sa susunod pang henerasyon. Huwag tayong papayag ng ating magiging apo, yung magiging anak ng ating mga apo. Huwag tayong papayag ng ating mga kaapu-apuhan mula sa ating mga anak hanggang sa kanilang henerasyon na susunod pa. Huwag tayong papayag na sila hindi nakakikilala sa ating Panginoon. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanda ay hindi niya kalilimutan. Mga magulang, ang pinakamagandang mana ay hindi bahay at lupa. Ang pinakamagandang mana na maibibigay natin sa kanila ay hindi negosyo o pera. Ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa mga anak ay ang pagmamahal sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pagtuturo sa kanila na sa susunod na henerasyon ay mahalin ang Panginoong Diyos. The legacy of our faith. Kung ang iyong anak ay magiging katulad mo sa iyong relasyon sa Diyos ngayon, magiging masaya ka ba? Sana kapatid, ikaw mismo, makita mo ang iyong sarili na tayo ay tunay ngang nagmamahal kay Lord at gayahin tayo ng ating mga anak. Kung ikaw ay labis na nagmamahal kay Lord, magpatuloy ka. Kung hindi, ngayon ang pinakamagandang panahon upang magsimulang muli at sabihin, as for me and my family, we will serve the Lord. Huwag kang papayag ng ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating mahal sa buhay ay hindi naglilingkod kay Lord. Umpisahan natin sa ating mga sarili at impluwensyahan natin ang ating mga anak, mga kasama sa bahay at ang ating buong sambahayan. Gawin nating makatotohanan ang sabi ng salita ng Diyos. As for me and my family, we will serve the Lord. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Palapakan natin ang ating Panginoon. Itaas ang mga kamay. Magsitayo. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day!
Happy Lord's Day.